Sumatin po ang biyaya, awa, habag o kapala, katotohanan, kapayapaan, pag-ibig mula kay Abay Hawa. Isang magandang umaga, tanghali, hapon, gabi sa lahat po ng ginagawa ng pangalan ng ating channel sa iba't ibang panig ng buong mundo at maging dito sa atin sa buong Pilipinas. Muli natin pasalamatan si Abay Hawa sa buhay na ipinagkaloob niya sa bawat kapatid sa kapulungan, maging sa lahat po ng ating mga mahal sa buhay. Maraming pong salamat, Abay Hawa. Ngayon po ay September 11, 2025 at ganap na pong alas 4:24 ng hapon dito sa atin sa Pilipinas. Muli natin pasalamatan si Abay Hawa sa buhay na ipinagkaloob niya sa bawat kapatid sa kapulungan, maging sa lahat po ng ating mga mahal sa buhay. Muli, isang magandang hapon po sa lahat po ng ating mga viewers. Magandang hapon, Luzon, Visayas, at Mindanao. Magandang hapon po sa lahat po ng ating mga kapatid sa iba't ibang panig ng buong mundo. At magandang hapon sa lahat ng nagbukas ng kanilang mga cellphones, ng kanilang mga tahanan, upang tayo po ay mapanood, mapakinggan dito po sa ating ginagawa at gagawin na pangangaral ng muli isang mabiyayang pakikinig sa bawat isa at kalooban po niya bayawang mangyari sa atin sa hapon po ito. Ang ating pagbaksa, kaunting kalaman sa kasulatan. Tayo po ay nasa ika-4 na bahagi na ng ating pangangaral hinggil doon sa paksa sa unang Tesalonica 4:1 hanggang 8. Kaya ang sino mang humamak, ito ay verse 8, sa aral na ito ay umahamak hindi sa tao kundi sa Diyos na siyang nagkakaloob sa atin ng kanyang Espiritu Santo. Minsan pa natin purihin, pasalamatan si Abay Hawa sa buhay na ibinahagi pa niya sa atin sa hapon ito. Sa ating mga kapatid, kapatiran, at sa lahat po ng mga hindi pa mananampalataya na pinagkalooban din niya bayhawan ng buhay, siya man ang nagbibigay ng buhay sa bawat kanyang nilikha. So, minsan pa nating pasalamatan at papurihan siya bayhawa sa buhay na hanggang sa ngayon ay nasa atin pa. Marami po kasi sa mga oras na ito, wala na dito sa mundong ito. Or yung kanilang kaisipan ay wala na. Sabihin, namatay na. Ibig sabihin ko lang. Pero nandito pa rin sila. So, yun po. Magandang hapon. Brad Emiliano Umali, Sister Shirley Radarisa, Juliet Umali, Fortunato Juarez, Joel Suela, Noli Tungkua, Lisa Indinibli Corsiga, Radedmundo Umali, Sister Elizabeth Denz, magandang hapon sis, Carlo Roll, Sister Maria Victoria Morales, Jen L. Juarez, Sister Vivian Bandojo Humana, Sister Lori Calderon, Melchor Pasis, alas 4:28 na po yung ating oras. So yung ating paksa ay batay pa rin doon sa sulat ni Pablo sa mga kapatid sa Tesalonica noong unang siklo. At siyempre,
ito'y bahagi ng sulat para sa atin. Kasi siya ho yung naging isinugo ni Bayhawa para sa ating mga dating hindi kumikilala, dating mga hintil, dating pagano, dating walang kaugnayan, dating patay. Si Pablo ang naging instrumento para tayo ay magkaroon ng kaligtasan. Dati tayo nasa kadiliman at siya yung naging instrumento para tayo po ay makakita ng liwanag. Brad Sam Rotoni, magandang hapon. Sister Loren Paulan Fernandez, Brad Jesse Juarez, for 29 na. Bakit ba mahalaga yung kalooban ng Diyos o ni Bayhawa? Mahalaga ho yan dahil kung hindi ho natin alam yung kalooban ni Bayhawa, ay tsura lang ho tayo ng mga relihiyon na kung ano na lang ang maisipan. Sister Chris de la Costin, Sister Cristina Juarez, magandang hapon. So alas 4:30 na ang ating oras. Tuloy na tayo. Sa mga kapatid natin na hindi ko mababanggit pa ay mamiyaw. Sister Shirley Bandoho Abrera. Yan yung huling aking nabanggit. So dito sa unang Tesalonica 4:3, pagpapatuloy lang ho natin, sapagkat ito ang kalooban ng Diyos sa makatigbagay ang inyong pagpapakabanal na kayo'y magsiilag sa pakikapin. So, dito palang makikita natin na talaga palang mayroong kalooban si Bayhawa na dapat sundin. Kasi kung mangyayari ho sa atin, gaya ng sinasabi mga kanina, kung hindi kalooban ni Bayhawa ang gagawin natin, wala na tayong iniwan sa relihiyon. Kasi ang relihiyon, hindi naman kalooban ni Bayhawa ang sinusunod nila o ginagawa nila. Yan ay kalooban ng isang nasa laman, walang espiritu. Kung ang founder ay nasa laman, natural lahat naman ng founder nasa laman. Founder ng reliyon iisa lang naman kasi yung nagtayo sa espiritual, walang iba kundi si Bayhawa. So yung mga itinayo ng mga relihiyon, panglaman. Kaya nakikita natin yung galaw nila, puro panglaman. So marami tayong nakikita na hindi naman pala ipinangangaral doon sa bagay na pang-spiritual. Doon sa Efesos 5:17 sabi ni Pablo, kaya't huwag kayong maging mga mangmang, sa halip unawain ninyo kung ano ang kalooban ng Panginoon. Huwag kayong maging manghangal, sa halip unawain ninyo kung ano ang kalooban ng Panginoon. O bakit kasi sinasabi na huwag tayong maging mangmang? Huwag ko tayong makitulad doon sa mga nasa mga reliyon. Kasi dahil nga sa kamangmangan, hindi nila nalaman kung ano talaga yung kalooban ni Bayhawa. Kaya yung ginagawa nila, puro kaloobang panglaman. Yung sinasabi nga natin palagi na yun, nagtayo ng mga struktura, simbahan, ay puro panglaman ho yan. Hindi ho yan pang spiritual, sapagkat sa spiritual, si Bayhawa mananahan siya doon sa mga tao. Hindi ho yung tao ang pupunta doon sa simbahan or kapilya or mosque, kundi siya ay mananahan sa tao. Anong katunayan? sabi niya ho dito, tinanin niyo ito ay nababasa ng marami, pero ang daming lumabag
Sa bagay, sabi nga natin, sulat nga ito ni Pablo doon sa mga mananampalataya. Doon sa mga hindi mananampalataya, naturalmente, hindi sa kanila ito. Ito yung nakalagay sa pangalawang Korinto 6 na. Sabi niya, tinan ninyo, huwag kayong makisama sa mga di sumasampalataya. Sabi niya, na para bang kapareho ninyo sila. Sino ba tinutukoy dito? Hindi lamang doon sa pag-aasawa na. Hindi lang sa isang mag-asawa. Pati ho doon sa ating inalalagyan. Maaari bang magsama ang katuwiran at ang kalikuan? O kaya ang liwanag at ang kadiliman? Maaari bang magkasundo si Kristo at ang Diablo? Nakuha niyo ba yan? Maaari bang magkasundo si Kristo na siyang Espiritu at yung Diablo na siyang laman? Question mark. Natural, hindi. Di ba? Ano ang kaugnayan ng sumasampalataya sa di sumasampalataya? O di kaya'y ang templo ng Diyos sa Diyos-Diyosan? Hindi ba tayo'y templo ng Diyos na buhay? Yun ang pagkakaiba. Sa reliyon, may sambahan sila, meron silang kapilya, meron silang katedral, moske. Dito, ang sinasabi dito ni Pablo, yun daw Diyos, si Abay Hawa, sabi niya, siya rin ang may sabi, mananahan ako at mamumuhay sa piling nila. Ako ang magiging Diyos nila at sila'y magiging bayan ko. Kaya't lumayo kayo sa kanila. Humiwalay kayo sa kanila, sabi ng Panginoon. Hindi ba ito'y kalooban ni Abay Hawa? Sa loob ng kapulungan. Pinalalayo Lumayo kayo sa kanila. Tanong, nasusunod ba yung kalooban ni Abay Hawa doon sa kapulungan? Di ba? Sabi niya, iwasan ninyo ang anumang marumi at tatanggapin ko kayo. Ako ang magiging ama ninyo at kayo'y magiging mga anak ko, sabi ng Panginoong makapangyarihan sa lahat. Yung liwanag noong sitas, alam niyo bang bulag at bingi ang mga nasa laman? Bingi sila, nakikinig. Hindi nila marinig. Bulag sila, hindi nila nakikita. Kaya ang isang taong nasa laman, nananatili siyang bulag, nananatili siyang bingi. Kalooban pala ni Abay Hawa yun. Tingnan niyo, ulitin ko yung Tesalonica. Sabi niya, sapagat ito ang kalooban ng Diyos, sa makatigbagay ang inyong pagpapakabanal, na kayo'y magsiilag sa kaikapid. Ibato nyo sa relihiyon yan. Yung sitas na yan. Mauubo sila. Bakit? Bakit mauubo sila? Lahat ay nakikiatid . Sinasabi niya, magsiilag kayo sa pakikiatid. May pagsimba ng Linggo, may pagsimba ng Huwebes, may pagsimba ng Miyerkules. Makikinig kay pastor, kay ministro, sa isang imam, sa isang obispo, sa isang pari. Ultimo yung nangangaral, nakikiatid. Yung pinangangaralan, nakikiatid. Pero, ang kalooban ni Abay Hawa, ano sabi niya? Sapagkat ito ang kalooban ng Diyos sa makatigbagay ang inyong pagpapakabanal na kayo'y magsiilag sa pakikiapid. Ibato nyo sa relihiyon. Walang matitira kahit isa. Wala. Kasi hindi lang naman pakikiapid ang ginagawa ng marami. Yung gawa ng laman, pagsamba sa Diyos-Diyosan, kampi-kampi, bahag-bahagi,
O isa lang yan sa gawa ng laman, yung pakikiapid. So pag ibinato mo sa relihiyon yan, wala matitira. Ubos. Ngayon, kung ibabato naman natin sa kapulungan, meron ba matitira? Meron naman. Meron naman. Pero, ito mabigat. Sabi ni Pablo sa isang talata, ito yung nakalagay sa unang Korinto 5:9. Di ba doon sa pangalawang Korinto sabi niya, huwag kayong makisama sa mga di sumasampalataya na para bang kaparehan sila. Tanong, nangyayari ba? Pero mo, huwag kayo ang wikang makisama sa mga di sumasampalataya na para bang kaparehan nyo sila. Maari bang magsama ang katuwiran at ang kalikuan o kaya ang liwanag at ang kadiliman? Matitindi itong binibitawan dito. Kaya nga sabi nga sa inyo, kung ikaw ay nasa laman, ay atras. Kasi hindi mo naman matatanggap yan. Ito, merong sulat si Pablo sa mga kapatid sa Korinto, dun sa unang Korinto, sabi niya, nakalagay sa 5:9 hanggang 13, sumulat ako sa inyo noon na huwag kayong makikisama sa mga immoral. Sabi niya, immoral. Ano ito? Ito yung mga gumagawa ng mga sexual na immoralidad, nakikiapid. Gis, hindi ko tinutukoy dito ang mga taong hindi sumasampalataya sa Diyos. Ito po naman yun eh. Kaya nga sabi nga sa inyo, yung hindi sumasampalataya, normal sa kanila yung paggawa ng immoralidad. May asawa sa walang asawa, may asawa sa may asawa. Normal. Ang sinasabi dito ni Pablo, ang sabi niya, hindi ko tinutukoy dito ang mga taong hindi sumasampalataya sa Diyos. Ang mga immoral, sakim, magnanakaw, at sumasamba sa Diyos-Diyosan. Tinutukoy dito ni Pablo, ha? Sino yung mga immoral? Sino yung mga taong hindi sumasampalataya sa Diyos? Ito yung mga immoral. Ito yung mapakiapid, lalaki sa lalaki, babae sa babae, may asawa sa wala, walang asawa sa walang asawa, sakim, magnanakaw, at sumasamba sa Diyos-Diyosan. Dahil, kung iiwasan nyo sila, kinakailangan nyo talagang umalis sa mundong ito. Kasi nga, normal na yun eh. Normal na sa isang hindi sumasampalataya, yung paggawa ng immoral, sakim, magnanakaw. Ano yung sakim? Yung gusto makanya na lahat. Yung bang maki ako, maki akin. Halos wala na siyang ilabas. Ako nga, akin. Sakim, maramot. O yan yung normal ng isang hindi mananampalataya, yan ang isang normal ng isang nasa laman. Pero ang sinasabi dito ni Pablo, sabi niya, dahil kung iiwasan nyo sila, sino? Yung mga hindi sumasampalataya, abay kinakailangan nyo talagang umalis sa mundong ito. Kung yun, tama, di ba? Kasi nga lahat ng makakasalubong natin, mga hindi mananampalataya yun eh. Lahat ng nasa relihiyon, hindi mananampalataya. Lahat ng nasa gobyerno, hindi mananampalataya. Kasi may kanya-kanyang relihiyon yan eh. So may kanya-kanyang relihiyon, hindi puro hindi mananampalataya. Di ba? Ito, matindi. Ang tinutukoy ko na huwag niyong pakisamahan ay ang mga nagsasabing sila'y mga kapatid sa Panginoon. Pero, mga immoral, sakim, sumasamba sa Diyos-Diyosan, mapanlait, lasenggo, at magnanakaw, ni huwag kayong makisalo sa kanila sa pagkain.
Kalooban ni Abay Yahweh yan. Tanong, ginanap ba natin yung kalooban ni Abay Yahweh? Siguro marami sa atin magsasabi, baka hindi na makaimik. Pero mo, iiwasan mo. Hindi mo pakikisamaan yung mga yan. Nasa loob ng kapulungan. Kukunti na nga. Tapos ganito pa. Hindi ba? Pero syempre, marami sa atin ang sumusunod na sa kalooban ni Abay Yahweh. Hindi ba? Pero hindi mo pakikisama yan. Pero yan ang kalooban ni Abay Yahweh. Para ikaw ay maging banal, susundin mo yan. Kasi kung hindi mo susundin yan, paano ka magiging banal? Paano ka magiging katulad niya? Hindi ba? Oh. Hindi po pwedeng hindi mo sundin, kalooban niya yan eh. Di ba? Oh. Tuloy ko. Hindi huwag kayong makisalo sa kanila sa pagkain. Kung sa bagay, ano ba ang karapatan nating husgahan ng mga hindi mananampalataya? Ang Diyos na ang huhusga sa kanila. Ngunit, tungkulin ninyo na husgahan ng mga kapatid kung tama o mali ang kanilang ginagawa dahil sinasabi ng kasulatan, paalisin ninyo sa inyong grupo ang taong masama. Kaya ba yan ang laman? Pero mo, sa relihiyon kasi, katakot-takot ang pananakot eh. Ititiwalag ka, mapupunta ka sa impyerno. Yun ang panakot nila eh. Na wala rin namang kabuluhan, wala rin namang saysay. Ito, matindi. Diba? Huwag kayong makisama sa mga tinatawag na mga kapatid kung sila ay immoral. Ibig sabihin, kung yan ay lumalakad na katulad ng hindi mananampalataya, immoral, nakikiapid, lasinggero, magnanakaw, kaya huwag niyong pakisamahan. Kaya yung sinasabi dun sa pangalawang Korinto, nasabi niya, huwag kayong makisama sa mga di sumasampalataya na para bang kapareho niyo sila. Maaari bang magsama ang katuwiran at ang kalikuan o kaya ang liwanag at ang kadiliman? O ano, magbubulag-bulagan ka na lang. Magbibingi-bingihan ka na lang. Di ba? Kaya siguro, baka may makakapansin, bakit hindi mo nilalike? Ba't mo ilalike? Ang ginagawa niya sa mundong ito. Parang ganito, magbibigay lang ako isang napakababaw na halimbawa. Yun yung barko, yung barko, di ba yan ay nasa dagat, Yun ang normal ho eh. Yung barko nasa dagat o sa ibabaw ng tubig. Nagiging abnormal ho yan pagka yung barko na puno ng tubig ay dilubog. Nakuha niyo ba yun? Ano ba yung prinsipyo doon? Katulad natin, nandito tayo sa mundo, pero hindi dapat tayo makibagay sa mundong ito. Hindi ba? So, talagang aalis ka, iiwas ka. Di ba? Yan ba narinig natin sa reliyon? Hindi. Bakit? Wala kasi yung espiritu. Kaya makikita nyo yung galaw nila makamundo. May banda, tugtugan dito, saayawan dito. Kung ano yung ginagawa ng isang hindi mananampalataya, makamundo. Hindi yung ginagawa doon sa kanilang church. Di ba? Yugyugan dito, yugyugan doon. Nakita mo ako yung isang nag-anibersaryo, mahigit 100 anibersaryo. Katakot-takot na sayawan, yugyugan. Ano yun? Tapos sasabihin nila sila yung naligtas or maliligtas. Di ba? Matindi ano?
Kasi kailangan kasi ho yung salitang kalooban niya. Hindi ho tayo kailanman magiging banal hanggat hindi natin nagagawa yung salitang kalooban niya. Nagiging bukang bibig lang natin na kalooban niya, pero ang totoo, hindi naman na ginagawa. Di ba? Merong gagawin ng tao eh. Tingnan nyo, 12:2 ng Roma, malimit natin itong ginagamit. Sabi niya, huwag kayong makiayon sa takbo ng kapanahunan ito, sa halip hayaan niyong baguhin kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip. Sa gayon, mapapatunayan ninyo kung alin ang mabuti, kalugod-lugod at ganap na kalooban ng Diyos. Hanggat hindi tayo nababago, hindi natin alam kung ano yung kalooban ni Abayawa. Hanggat patuloy tayong sama sa takbo ng mundong ito, hindi natin nagagawa yung kalooban ni Abayawa. Kaya nga malimitan sinasabi, may pagbabago ba? Pamula ba nung makarinig ka ng aral ng kapulungan, meron bang pagbabago? Mapalad dun sa mga kapatid na talagang nagbago. Ibig sabihin, ang espiritu ni Abayawa nananahan sa atin. Dahil may binago sa atin eh. Pero kung walang pagbabago, let's say sabihin natin 10 taon, 5 taon, at walang pagbabago, ibig sabihin, hindi mo nagawa yung kalooban talaga ni Abayawa. Hindi rin natin po pwedeng yung salitang magpapaimbabaw tayo, magpipretend tayo. Hindi. Hindi ba? Sabi ho dito sa ito, katulad halimbawa sa Efeso 6:6, sundin niyo sila hindi lamang kapag nakatingin sila sa inyo bilang pakitang tao lang, kundi bilang alipin ni Kristo, buong puso ninyong gawin ang kalooban ng Diyos. Ito yung sa employee, yung relationship. Yun bang may Panginoon at saka yung kasambay, limbang. Gawin mo ang wika, sundin ninyo sila, hindi lamang kapag nakatingin sila sa inyo bilang pakitang tao lang, kundi bilang mga alipin ni Kristo, buong puso ninyong gawin ang kalooban ng Diyos. Marami dito ang hindi nakasusunod. Kolosas 1:9, dahil dito mula ng araw na mabalitaan namin ng tungkol sa inyo ay walang tigil kaming nanalangin para sa inyo. Hinihiling namin sa Diyos na kayo'y mapuspos ng kaalaman tungkol sa kanyang kalooban sa lahat ng espiritual na karunungan at pangunawa. Kasi hanggat hindi natin naiintindihan, nalalaman yung kalooban ni Abayawa, walang saysay, wala eh. Di ba? Kaya nga sabi mo, maraming nananatiling bingit bulag. Bakit? Hindi nagagawa yung kanyang kalooban. Meron talagang kalooban na dapat gawin. Pero, palibasa nga, bulag at bingi, hindi nagagawa. Di ba? Colossus 4:12, binabati kayo ni Epapras na kasamahan ninyo at alipin ni Kristo. Palagi siyang nagsisikap na kayo'y panalangin upang kayo'y makatayo bilang nasa hustong gulang at lubos na panatag sa buong kalooban ng Diyos. Di ba? 10:36 ng Hebreo, sapagkat kailangan ninyong magpakatatag upang pagkatapos ninyong gampanan, ayan, ang kalooban ng Diyos, tatanggapin ninyo ang kanyang ipinangako. Ano yun? Sabi niya, gampanan ang kalooban niya. Sa ibang versyon, ang Biblia Tagalog, sapagkat kayo nangangailangan ng pagtitiis upang kung inyong magawa ang kalooban ng Diyos, magsitanggap kayo ng pangako. Dating Biblia 19:5, sapagkat kayo nangangailangan ng pagtitiis upang kung inyong magawa ang kalooban ng Diyos, magsitanggap kayo ng pangako. SND, sapagkat kailangan ninyo ang pagtitiis upang pagkatapos maisagawa ang kalooban ng Diyos, matanggap ninyo ang kanyang pangako.
Yes, hindi. Kailangan ninyong magtiis para masunod ninyo ang kalooban ng Diyos, matanggap ninyo ang pangako, ipinangako niya. Magandang balita, Biblia Tagalog. Kinakailangan kayo'y magtiis upang masunod ninyo ang kalooban ng Diyos at matanggap ninyo ang kanyang pangako. Kanyang ipinangako. Inyong gampanan ang kalooban ng Diyos. Ano yung kalooban ng Diyos? Kalooban niya ba yan? Yung iba nakaalam. Yung iba hindi. So yung nakaalam ng kalooban niya ba Yahweh at ginampanan yung kanyang tungkulin, makatatanggap ng pangako yan. Hindi po pwedeng hindi makatanggap sapagkat hindi naman sinungaling si Abay Yahweh. Diba? Hindi siya sinungaling. Matapos niyong sabi niya, gampanan ang kanyang kalooban. So, ibig sabihin, may ginawa. Pag walang ginawa, maihiliran natin sa reliyon. Brad, maraming ginagawa ang reliyon. Wala namang kabuluhan yung mga pinagagawa nila eh. Ano ba ang pinagagawa nila? May kabuluhan ba kay Bayhawa? Wala. O ganun din ang tingin ni Bayhawa. Halimbawa, nasa kapulungan tayo at wala kayong ginagawa. Kasi ang sabi niya, sapagkat kailangan niyong magpakatatag upang pagkatapos niyong gampanan ang kalooban ng Diyos, tatanggapin ninyo ang kanyang pangako. O hindi may ginagawa. So mahalaga mga kapatid, yung salitang kalooban niya ang mangyari. Kalooban niya ang masunod. Hindi yung ating kalooban. Ano yung ating kalooban? Di wag mo sundin yung kalooban ni Abay Yahweh. Yun yung kalooban ng tao. Yun ang nangyayari sa reliyon, hindi naman kalooban ni Abay Yahweh. Yan yung kalooban ng tao. So makatatanggap ba sila ng pangako? Paano sila tatanggap ng pangako? Wala naman silang ginagawa na kalooban ni Abay Yahweh. So ganoon din tayo sa kapulungan. Kapag hindi tayo gumawa ng kalooban ng Abay Yahweh, paano tatanggap tayo ng pangako? Ano ba yung pangako? Siyempre, unang-una na yung buhay na walang hanggan. Hindi ba? Yun ang pinakamahalaga sa lahat, yung magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Yan ang pinakanimithi ng bawat isa sa atin. Sa reliyon, wala ho eh. Oo. So maliwanag mga kapatid na talagang ang dapat mangyari ay kalooban niya. Ulitin ko yung ating sapagat ito ang kalooban ng Diyos sa makatibagay ang inyong pagpapakabanal na kayo'y magsiilag sa pakikip. Ayun. Ang liwanag ng sinasabi ng ukol sa Espiritu, kaya nga lamang nagkakaroon nga lamang pagdating doon sa laman. Kaya sinasabi nga niya doon sa pangalawang Korinto, sabi niya, maaari ba magkasundo si Kristo at ang Diablo? Maaari ba magkasundo ang Espiritu at ang laman? Natural hindi. Roma 8, 5, 6, 7, talagang hindi magkakasundo yun. Ano ang kaugnayan ng sumasampalataya sa di sumasampalataya? O di kaya templo ng Diyos sa Diyos, hindi ba tayo ang templo ng Diyos o tayo? Baligtad eh. Ang mga relihiyon pupunta sa templo ng mga Diyos-Diyosan para manalangin dun sa kanilang dinudiyos. Halimbawa, Iglesia ni Cristo, pumunta ng sambahan. O mananalangin sila dun sa tinatawagan nilang Diyos, yung Ama, na nagturo sa kanila na si Felix Manalo huling subo. Yun yung Diyos nila eh. Yung Diyos nila na nagturo na magpagawa kayo ng mga kapilya. Magkaroon kayo ng pasalamatan. Yun yung Diyos nila. Sa kapulungan, sabi niya, mananahan ako sa kanila. Ibig sabihin, hindi natin kailangan pumunta ng simbahan, kapilya, katedral, mosque. Hindi. Siya. Di ba? Siya yung mananahan sa atin. Siya yung banal na espiritu na mananahan sa atin. Di ba?
O simple-simple, hindi ba? Sabi niya, siya na rin ang may sabi, mananahan ako, mamumuhay sa piling nila. O tapos ngayon, nagpapagawa ka ng simbahan, papagawa ka ng kapilya, katedral. Diba? Para saan? Anong dahilan? Samantalang si Abayawa, mananahan sa mga nasa kapulungan. Laki na pagkakaiba, no? Yan yun, mga kapatid. Diba? Kaya nga kung ikaw, nasa kapulungan ka, at gusto mong mamuhay sa laman, pumunta ka lang ng relihiyon. Aalis ka sa kapulungan, and then mamumuhay ka. Kaya sinasabi natin, huwag natin gawing taguan ang kapulungan. Kung mangyari, kung magsasalaman din lamang tayo, sayang lang. Di mamuhay ka na may kabanalan. Kaysa magpakunwari ka lang. Or masabi ka lang na nasa kapulungan. Di ba? Kasi ikaw rin yung aanin ng gagawin mo eh. Kung wala kang gagawin, aanihin mo yon. Kung meron kang gagawin, aanihin mo rin yon. Kung wala kang ginawa, sa laman yan. Kung meron kang ginawa, sa espiritu yan. O buhay na wala hanggan. Ganun lang kasimple. Kaya yung halimbawa ko, yung barko dapat nasa ibabaw ng tubig. Hindi yung tubig nasa loob ng barko. Hindi ba? Ayun. Magandang hapon. Teka. Kay Brad Jesse. Lolita Corsiga, Leonardo Corsiga. Tama. Brad Wilfredo Bedes. Kasama na si Brad Pedro at Dominga Bedes. Rosly Bandoho. Brad Ezekiel Umali. Carlo Roll. Kaya nga bro, nasa reliyon na rin ang pagkukonsinti kung sumusunod ng reliyon sa aral ni Apostol Pablo. Yung mga nangaral ng makiapid, tiniwalag sana nila. Kaso, ipinagtatanggol pa. Yun yung isang malaking katotohanan. Tsaka tinan nyo ultimong yung founder nakikiapid. Anong buhay meron sa reliyon? Buhay na buhay yung laman. Kaya nga, nagpipretend, nagpapaimbabaw, nagpapakunwari lang. Para ano yan? Pakitang tao lang. Wala talaga. Kaya natin ang sabi ko nga kanina, pagka ito iniaral mo sa reliyon, walang matitira. Ubos. Bakit? Lahat hindi gumagawa ng kalooban ng Yahweh. At sana, dito sa kapulungan. Di ba? Wag mangyari. Brad Fernando Pronebo Abellera. Gawal Jaloy Pritz. Ayun. Sana natawag ko na hula ka. Nabasa ko lahat. Si Brad Nelomali. Parang hindi ko yata nabasa pa. Ayan. Brad Rodel na ba? Magandang gabi na sa iyo. Meron pa pala akong hindi nabasa. Ayun. Ayun, Sister Chris Grizola. Sige po. At loobin po niya Bayawa, bukas ituloy po natin yung ating ikalimang bahagi.
Sa iisang Diyos na ating tagapagligtas, sa pangalan ni Abay Hawa, sumakanya nawa ang kalwalatian, ang karangalan, ang paghahari, at ang kapangyarihan sa kauna ng panahon natin ngayon at magpakailanman. Siya nawa. Patuloy po tayong ingatan, gabayan, at patuloy na pagpalain, ibig sa lahat sa bagay na pang-spiritual. Sa bawat segundo, minuto, oras, araw man o gabi na ating pong nilalagi sa mundong ito. At muli tayong magpasalamat kay Abay Hawa sa pagbibigay niya sa atin ng karunungan na ibinabahagi sa atin araw-araw. At sana ho ay itong ating napapakinggan araw-araw ay magsilbing karunungan sa bawat isa upang tayo po'y makapamuhay na may kabanalan kay Abay Hawa. Ano po? Muli maraming pong salamat sa lahat po ng ating mga viewers at sa lahat po. Ayan, sabi ni Brad Emiliano, marami kang dinatawag, balikan mo sa gitna. So, yun na, nabasa ko na kanina. Sister Maria Victoria, naku po bro, para ka na lang kumukuha ng bato, ipinupo sa ulo, babalik ka pa sa Leon. Ako, hindi na, salamat kay Abay. Oo, pagka ikaw ay nakaunawa na, talagang hindi ka na babalik eh. Pero pagka ikaw ay nasa laman, babalik at babalik ka mo yan. Alam niyo kung bakit? Kasi sa laman hindi ka masasaktan eh. Dito sa kapulungan masakit. Masakit na mapakinggan yung mga ginagawa natin na nasa laman. Yung ginagawang panglaman na ginagawa ng ilan sa atin, masakit talaga yun. Di ba? Itsura yan ng sugat. Na yung sugat na yun, pagka yun madudot-dot, masakit talaga yun. Di ba? Sister Lori Calderon, yun. Sige po. Muli maraming salamat sa lahat po ng ating mga kapatid na ating nakasama ngayon. At dun sa mga kapatid na hindi natin nakasama, loobin nawa niya ba yan, huwag mapanood nila. Alam nyo, minsan nangihinayang ako doon sa araw-araw nating pangangaral pagkatapos ay malilibanan mo. Nakakapanghinayang na hindi nila napakinggan o napanood. Nakakapanghinayang mo. Kasi merong mawawala eh. Hindi po pwedeng hindi mawawala. No? So, nagpapasalamat tayo kay Abay Hawa at patuloy tayong pinagkakalooban pa ng buhay. At makarinig pa tayo ng mga malalalim na kaalaman, karunungan tungkol sa kanya. Muli maraming salamat. Isang magandang hapon po sa ating lahat.